Amen. Praise God. God is good. And all the time. Amen. Praise God. Kamusta po? Nagkamustahan na po ba tayo? Tingin nga sa mga katabi, kamustahin ang bawat isa. Ayan. Welcome po. Welcome to Church of Smyrna. At salamat sa Panginoon dahil tinanggap niyo po ang alok ng Panginoon kaninang umaga na tayo ay magsamba at pumunta dito sa ating bahay, sambahan. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon dahil dyan. Praise God. Ayan. Salamat sa Panginoon sa palaging magandang panahon at magandang pagkakataon na palagi niyang ibinibigay sa atin upang tayo ay makapagsamba tuwing linggo. Amen? Ayan, so napakabuti ng Panginoon dahil ito na naman po ang oras upang ating pag-usapan at pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon. At ito nga po ang pinaka-title ng topic natin sa araw na ito. Pinamagatan po natin ito ng Suriin ang Sarili. Sa English, ano po ang kasing kahulugan ng suriin ng sarili? Test yourselves, no? Test ourselves. Ano kaya ibig sabihin nito? Ano kaya ang pakabuluhan nito sa Biblia at kung ano ba ang dapat nating gawin bilang mga Kristiyano? No, ano kaya ang dapat nating isaalang-alang? Ano kaya yung susuriin natin sa ating mga sarili sa pamagat na ito? Ayan. Kung babasahin po natin ang ating key verse, ito po ay magmumula sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Ayan, sama-sama nating basahin. 2 Corinthians chapter 13. Kung meron po tayong Bible, sunod po tayo or sa ating mga cellphones. Muli, 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Ito po ang sabi, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman na sagana ang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Ayan. So, dito po, ayan, mababasa po natin yan, no? At meron din naman sa ibang salin, medyo mas mababaw ng bahagya, no? Sabi, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nananatili sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo alam na si Kristo Jesus ay nasa inyo? Maliban na lamang kung kayo'y bumagsak sa pagsubok. Ayan, inaanyaan ko po ang lahat na yukod ng inyong mga ulo at ipikit ang ating mga mata. Hingi lamang po tayo ng guidance sa Panginoon. Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataon na patuloy niyo pong ibinibigay sa amin sa bawat umaga na kami po ay bumbangon at sa pagkakataon na ito, Panginoon, na kami po ay nagsama-sama dito sa Church of Smyrna upang kami po ay magsamba, magpuri at itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa oras po na ito ay tulungan mo po ang bawat isa na marinig ang iyong mga mensahe, Panginoon. At hindi lamang po marinig, ganun din po syempre, Panginoon, maisabuhay at maisapuso ang inyong mga mensahe. Nang sa gayon, Panginoon, ay magamit po namin ito sa aming pang-araw-araw hanggang sa iyong pagbabalik. Ganun din po, Panginoon, ay tulungan mo po ako upang maibahagi po ito ng malinaw at kaaya-aya sa iyo, Panginoon. Nang sa gayon, ang mensahe mo po ang siyang mamutawi po sa bawat isa at manatili po sa aming mga puso at isipan. Maraming salamat, Panginoon. Ito lamang po ang aming samot na langin sa matamis na pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Praise God. Ayan, so balikan natin 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Ito po ay paalaala ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, no? Kung titingnan po natin yung Bible, meron pong iba't ibang mga sulat si Apostle Paul, no? Ito po yung mga sulat niya sa iba't ibang mga samahan o mga simbahan doon sa kanilang panahon,
no, sa Israel at sa iba't ibang mga lugar. Meron din sa Romans, meron sa Corinto, meron sa Thessalonica, no, iba-iba eh. Kaya ito po ay base sa isinulat ni Apostle Paul, and of course with the guidance of the Lord, no? Okay. So kung muli, ito nga po ay sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, no? 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman na sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Ayan. So mga kapatid, tignan natin, no? Ini-specify dito sa verse na ito, sa bersikulo na ito, na siyasatin natin ang ating mga sarili, no? Normal ba na suriin natin yung mga sarili natin? Madalas ba natin yung ginagawa, no? At tinitignan ba natin yung mga ginagawa natin sa araw-araw? Ina-identify ba natin kung ano yung mga ginawa natin na mabuti, mga ginawa natin na kasalanan, mga ginawa natin na maaaring nakadisappoint sa ibang tao? Maaaring sa iba, no? Normal ito. But ang mas normal dyan ay yung makita natin yung ginagawa ng iba. Tama o hindi? Ano ang mas madali? Yung tignan mo yung sarili mo, tignan yung ibang tao. Yung ibang tao, di ba? Mas madaling tignan yung ibang tao, yung ginagawa ng ibang tao, yung mga, lalo na sa ating pananampalataya bilang Kristiyano. Okay? So, ang ating pananampalataya, syempre, may kaakibat ito na gawa, no? Dahil nga ang gawa ay prutas o bunga ng ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil tayo ay iniligtas na ng Panginoon sa ating mga kasalanan, tayo ay nagkakaroon ng bunga, no? Ito nga yung bunga ng mga gawa, mabuting paggawa, pagsunod sa salita ng Panginoon, at iba't iba pang mga bagay na nakakabuti at nakatuon sa langit, no? So, kung titingnan natin dito, mas madali na ating makita ang ginagawa ng iba kaysa tumingin sa salamin at suriin ang ating mga sarili. Amen? Ayan. So, dapat nating tandaan mga kapatid na ito ang madalas na nagagawa natin bilang tao, no? Bilang tao na namumuhay sa mundong ito, madaling mag-judge basically, no? Lalo na sa kultura natin. Meron nga tayong tinatawag na cancel culture, no? Pag may ginawa ang isang sikat na tao na isang negatibong bagay, ay talagang ika-cancel siya ng lahat ng mga umaatake sa kanya, mga bashers kung tawagin natin, no? And because of that, lalo pang na-amplify yung negative na gawain. And it is very easy for us to judge others, no? So ngayon, ito po ay isang paalala sa atin, no? Yung pag-uusapan natin sa araw na ito ay isang paalala na yes, it is easy to judge others, but aside from that, you have to tignan natin yung ating mga sarili, no? Let us test ourselves just as well. And in this case nga, sa panahon na ito, sa panahon ni Apostle Paul at ng mga taga-Korinto, ay, as well, meron tayong tatlong bagay na pag-uusapan, no? Suriin ang sarili, pangalawang bagay ay subukin ang pananampalataya, at pangatlo ay ang si Kristo ay nasa atin. So sa unang parte nito mga kapatid, makikita natin dito yung pinaka-konteksto ng kung bakit ito isinulat ni Apostle Paul. So sa panahon po na ito mga kapatid, si Apostle Paul ay patuloy na nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Patuloy niyang ipinapamalita ang kabutihan na iginagawa ng Panginoon at ang kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon sa lahat ng mga tao, hindi lang sa mga Israelita, bagkus sa mga hintil din naman. Kapag sinabi nating hintil, ito yung mga outside of Israelites, no? Dito na pumapasok tayo, mga Pilipino, kasama tayo dyan, mga Romano, mga basta lahat na ng nakapaligid sa Israel, no? Hintil ang tawag diyan. Dahil nga may iba't iba tayong mga pananampalataya. But because of this, mayroong pagkakabahabahagi din naman, no? At sa panahon na ito,
sa panahon na isinulat ni Apostle Paul ang sulat na ito para sa mga taga-Korinto, ay nagkakaroon ng problema sa simbahan ng Corinthians, no? Dito sa panahon na ito ay may ibang mga guro na pumasok sa simbahan ng mga taga-Korinto. At kumbaga dahil dito, nagkaroon sila ng doubt sa itinuturo ni Apostle Paul. No? O isipin natin dito sa Church of Smyrna. For example, may bagong dumating na tao. Tapos, itong tao na ito ay pastor din, let's say. And then itong pastor na ito, nagsasabi, mali naman yung sinasabi ng pastor na yan. Mali naman. Tapos inuunti-unti niya yung mga kasamahan natin dito. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na wala nang nakikinig sa pastor, no? Sa lead pastor, let's say, sa isang bahay-sambahan. Ganito ang nangyari kay Apostle Paul, no? Nagkakaroon na ng doubt yung mga taga-Corinthians doon sa mga sinasabi ni Apostle Paul na talaga bang ikaw ay apostol? Talaga bang ikaw ay ginagamit ng Panginoong Jesus upang magbahagi ng mga salita? Totoo ba yung mga sinasabi mo? So, ano ang sinabi ni Apostle Paul? Sabi ni Apostle Paul, dito nga sa 2 Corinthians 13:5, imbes na patunayan ni Apostle Paul na siya ay apostol, no? Imbes na patunayan ni Apostle Paul na tama yung mga sinasabi niya, ang sabi ni Apostle Paul, suriin ninyo ang inyong mga sarili. Ayan. Yun ang sabi ni Apostle Paul. Sabi niya, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. So, imbes na i-judge nyo ako, no? Imbes na i-judge nyo ako, tingnan nyo yung pananampalataya nyo. Sabi, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, kung tama ba talaga yung mga doubts sa isipan nyo, yung mga katanungan o yung mga yung mga sinasabi nyo sa akin, sabi ni Apostle Paul, na siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Ayan. So, matindi yung pinapoint out dito ni Apostle Paul. But then again, dahil sa atin, sa perspective natin, nangyari na ang mga bagay na ito. And it will serve as a reminder for us. Okay? So, habang pinag-uusapan natin ito, tandaan lamang po natin, no, hindi natin ito pinag-uusapan to judge you, no? Hindi natin ito pinag-uusapan para ipamukha sa atin na, kailangan mo suriin ang iyong sarili. Kung hindi ka sumusunod ngayon, kung hindi mo nagagawa yung mga dapat mong gawin bilang Kristiyano, umalis ka na. No? Hindi nangangahulugan na ganun ito. Ang nangangahulugan lamang dito upang magkaroon tayo ng paglago, no? Upang ma-remind tayo bilang mga Kristiyano. Kasi napaka-importante mga kapatid na suriin natin ang ating mga sarili, no? Hindi nagkakaroon ng paglago ang isang puno kapag hindi pinuputol, no? Kung hindi rin dinidiligan, kung hindi itinatanim sa matabang lupa. So bilang tayo mga tao, hindi tayo mag-grow personally and spiritually kapag hindi natin nalalaman yung mga kamalian natin. Amen? Kapag alam natin yung kamalian natin, alam natin kung ano yung dapat nating isaayos. Tama? Kung nalalaman natin kung ano yung mga dapat nating gawin, edi may a-apply natin ito sa ating mga sarili. Amen? Okay? So wag po tayong masaktan kapag sa tingin natin, parang ako yung pinapatamaan ni pastor. Okay? So kung naramdaman niyo yun, ibig sabihin, it is a way of the Lord for you to understand the message and for us to do something about it. No? Hindi yung, nasaktan ako, ayoko na nga dito. No? Ganun ba dapat? Ganun ba dapat? No? Kapag tayo ay nakakapakinig ng isang bagay na hindi natin gustong mapakinggan, kailangan ba umalis tayo, umiwas tayo? No? Sa perspective ng Christian ay dapat
ito ay tanggapin natin ito bilang paraan na upang tayo ay lumago, no? Unless talagang verbal abuse na yung ginagawa sa atin, no? Na? Okay? So, malinaw po ba ito? Amen. Okay. So, sa awa ng Panginoon ay matatanggap natin ito ng malinaw at talagang makakatulong sa atin upang tayo ay mag-grow. Okay. So, suriin ang sarili. Sa unang punto po natin, ito po ay isang pagtawag sa bawat isa na dapat suriin natin ng tapat ang ating mga sarili. Na sabi nga ulit sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5 sa unang part nito, no? Sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nananatili sa pananampalataya, o siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Ano ba ang ibig sabihin nito? No? Again, balikan natin. Sa mga taga-Korinto at this moment, naapektuhan sila ng ng mga huwad na guro. No, meron ng mga guro na nagtuturo sa kanila negatively at nagdududa sila sa ministeryo ni Apostle Paul. At nagkaroon ng pagtutuon sa mga panlabas na bagay versus sa mga panloob, which is sa kanilang mga sarili nga, no? Mas nakikita nila yung mga bagay na nangyayari sa paligid, yung mga ginagawa ni Apostle Paul. Siguro sa panahon na ito ay kung nalalaman po natin yung history ng buhay ni Apostle Paul, nakulong po si Apostle Paul, no? Kinutya at iba't iba pa pong mga bagay ang nangyari kay Apostle Paul. And because of this, maaaring nag-cause ito ng pagdududa. But then again, ito ay naging paraan upang magkaroon ng paalala sa atin sa panahon natin, no? Na kailangan nating suriin ang ating mga sarili. Gaya nga ng sabi ni Apostle Paul, wag ako yung suriin nyo, no? Huwag nyo akong siyasatin. Siyasatin nyo ang inyong mga sarili. Siyasatin nyo ang inyong mga pananampalataya. Imagine this, mga kapatid. Nandito ako, nagbabahagi ako ng salita ng Panginoon. Hindi ito magiging effective kung ikaw mismo sa sarili mo ay hindi mo tinatanggap yung mga mensahe, no? And hindi mo pinapalago yung mensahe na naitanim sa iyong puso. Okay? Kasi magkaiba yun. Iba yung napapakinggan lang natin at makakalimutan na natin sa mga susunod na araw. Iba yung napakinggan natin at itinatanim natin sa ating puso at isinasagawa at isinasabuhay natin. Malaki yung pagkakaiba nun, no? Imaginein mo, ikaw ay nagtanim, di ba, sa mga project ng mga students, no? Merong isang project na magtatanim ka ng halaman tapos kailangan mong diligan, no? Time and time again para maging healthy. O kaya mag-aalaga ka ng manok, no? Naalala ko, nag-alaga, kaninong project ba yan, no? Nag-alaga sila ng manok, ganito lang maliit. Tapos, nagulat kami, malaking puting manok na siya. So, talagang kapag inaalagaan mo ang isang bagay, hindi ito mamamatay, hindi ito masisira, lalago ito. So sa ating mga sarili, kailangan na suriin natin ang ating mga sarili. Kung paano tayo lalago, kung paano tayo magkakaroon ng humility sa Panginoon in terms of reliance sa Panginoon, and yung personal responsibility natin as a Christian kung ano yung mga dapat nating isaalang-alang. Sabi nga mga kapatid sa awit 139, Psalms 139 verse 23 to 24. Sabi diyan mga kapatid, para tong yung kanta natin eh. Sabi dito, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at patnubayan mo ako sa daang walang
hanggan. Ayan. Kung naalala natin yung kanta na, siyasatin mo, Jesus, ang puso ko. 'Di ba? Ang ganda ng kantang yan eh. Ang ganda ng kantang yan, mga kapatid. At napaka-importante na tanungin natin ang Panginoon, no? At hayaan natin na siyasatin niya tayo. Kasi makakatulong nga ito upang malaman natin kung ano yung mga lakad na hindi natin karapat-dapat lakaran, no? Kung ano yung mga ginagawa natin na hindi na dapat nating ituloy. And at the same time, kung ano yung mga lakad na ginagawa nating tama na dapat na patuloy nating gawin, no? Napaka-importante nito, mga kapatid, sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Ano ba ang layunin ng pagsusuri sa ating mga sarili? Bakit ba natin kailangan suriin ang ating mga sarili? Para ba mawalan tayo ng pag-asa? Hindi, syempre, no? Hindi para mawalan tayo ng pag-asa. Kasi kanina sinabi ko sa inyo na baka kapag narinig nyo ang mga pag-uusapan natin sa araw na ito, masaktan tayo at mawalan tayo ng pag-asa na kung ano-ano lang naman sinasabi niyan, nakakasakit lang naman yung mga sinasabi niyan, no? Tas aalis ka na maghahanap ka ng ibang bahay-sambahan na gusto mo lang marinig yung mga gusto mong marinig, no? Na puro, dito kayo sumama sa amin dahil yayaman tayo, no? Maganda sa tenga, maganda sa buhay natin dito sa mundong ito. But then again, the gospel is not about the riches of the world, no? But it is about the riches in heaven. So, hindi ito para mawalan tayo ng pag-asa. Hindi rin ito para mabuhay tayo sa takot, no? Na, ang dami ko ng mali na nagagawa, ang dami ko ng minus points sa langit, no? Na dahil sinusuri mo ang iyong sarili, nagkakaroon ka na ng point system, no? Ay, nakagawa ako ng kasalanan, minus points, kailangan kong tumulong sa anong tawag doon, sa mga tumutugtog sa jeep. Kailangan ko magbigay ng 10 piso para magkaroon ako ng ligtas points, no? Kasi gano'n naman ang mangyayari kapag iniisip mo na yung mga ginagawa mo ay paraan upang ikaw ay maligtas, no? Magkaiba rin 'yon, no? Magkaiba rin yun. Ang importante lamang dito, mga kapatid, bakit natin kailangang suriin ang ating mga sarili ay para makita natin ang katotohanan. Ano ba yung katotohanan na ibinibigay ng Panginoon sa atin? Yung katotohanan in terms of yung mga dapat na gawin natin bilang Kristiyano, no? Para maituwid yung mga mali. Ano pa? At para lumago sa pananampalataya. Yan po ang mga dahilan kung bakit natin kailangang suriin ang ating mga sarili. Again, hindi po para magkaroon tayo ng point system sa ating mga sarili, no? Na kapag gumawa ka ng mabuti, isusulat mo sa logbook mo, plus points ako dito. Tapos may nagawa ka, minus points. Huwag po natin gawin yan. Okay? Kapag tinanggap mo na ang Panginoon, si Jesus na yung Panginoon at tagapagligtas, at patuloy kang namuhay sa kalooban at sa presensya ng Panginoon, ligtas ka na, kapatid, no? Ligtas ka na. Hindi dahil sa iyong gawa, no? Hindi dahil sa mga ginagawa mo na kabutihan, kundi dahil sa sakripisyo na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Okay? So, yung mga nakaraang topic is about that, no? About the love that God has gave us. And now, ano yung dapat natin gawin? What's next, no? Ano yung next kapag tinanggap mo na ang Panginoon na manguna sa iyong buhay, no? So dito, suriin natin muli ang ating mga sarili. Ayan. At kung sinusuri po natin ang ating mga sarili, nakaka-develop tayo ng discipline sa ating mga buhay, no? At yung disiplina na ito, it will lead to righteousness. Sabi nga sa Hebrew chapter 12 verse 11. Ano ba ang sabi? Sa Hebrew chapter 12 verse 11. Sabi diyan, ang disiplina, mga kapatid, ay nagbubunga ng katuwiran. Ayan. So Hebrews chapter 12 verse 11.
Sabi dito, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayunmay pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Ayan, so nagsasanay tayo, no? Dahil sinusuri natin ang ating mga sarili, alam natin kung ano yung mga dapat nating lakaran at kung ano yung mga dapat nating iwasan. And this will help us na magkaroon ng katuwiran, no? For the glory of God. Kasi we are able to identify kung ano yung kalooban ng Panginoon at kung ano yung sinasabi ng mundo. Kasi merong contrast dyan. Merong contrast and at the same time, sinusubok talaga tayo ng mundo. Ayan. So yun po mga kapatid. Again, bakit natin kailangan suriin ang ating sarili? Para tayo ay, malaman natin yung katotohanan. Pangalawa, para malaman natin kung ano yung mali sa ginagawa natin. At pangatlo, para tayo ay lumago sa ating pananampalataya. No? Huwag natin tanggapin ito negatively. Okay? Ano ba yung mga dapat nating itanong sa ating sarili? Subukan nating itanong, no? Sabihin natin sa ating mga sarili, nagbubunga ba ang salita ng Panginoon sa ating buhay? May pagbabago ba sa ating pamumuhay? Sa mga ginagawa natin sa araw-araw, mayroon bang lumalago in terms of our personal relationship with the Lord? Now, sometimes hindi naman to about religion eh. Sometimes hindi ito about pag-attend natin linggo-linggo, no? Hindi rin ito 100% about learning what is written. Kasi kahit yung mga atheist, alam kung ano nakasulat dito eh. Alam kung ano yung mga nakasulat dito and they will use this against us, no? So ano yung nag-grow sa atin differently sa mga tao na ito, no? So we have to think about our personal relationship with the Lord, no? Na kung ano man yung nangyayari sa mundong ito, kung ano mang negatibo, kung ano mang digmaan ang mangyari sa iba't ibang lugar, no? Kung sino man ang leader ng bansang ito, kung sino man ang leader ng barangay, no? Yung mayor ng San Jose, ano yung nag-grow sa'yo regardless of that, no? As a Christian. Kailangan natin yang tandaan, may nagbabago ba? May nagbubunga ba? Ayan. So kung wala pa, let's pray for it, no? Let's pray for it. Alamin natin kung saang parte tayo dapat nagfo-focus. Saan tayo, ano dapat yung mga pina-priority natin as a Christian. And it will help us, no? And that's one of the way na pag-test sa ating pananampalataya. Pagsusuri sa ating mga sarili. Amen? Tumahimik na. Ayan. So, again, hindi lamang pagsusuri yung utos dito ni Apostle Paul, no? Sinabi niya rin na subukin ninyo ang inyong sarili, subukin ninyo ang inyong pananampalataya, no? Suriin ninyo ang inyong pananampalataya. Kumbaga, tinatanong dito ni Apostle Paul, may ebidensya ba sa inyong pananampalataya? No? May bunga ba ang inyong pananampalataya? Kasi sabi nga niya ulit sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5 dito, no, sa pangalawang parte nito, sabi niya, subukin ninyo ang inyong sarili. And in-emphasize din dito na kung kayo'y nananatili sa pananampalataya. Ayan, subukin. Tandaan natin, ano ba ang ibig sabihin ng subukin dito? Kung babalikan natin yung ginto, ano yung ginagawa sa ginto para malaman na puro yung ginto? Dinadarang sa apoy, no? Talagang mataas na uri ng na degree ng apoy ang ginagamit upang matunaw ang ginto at hihiwalay yung mga hindi ginto, no? And then, yung purong ginto, yun yung kinukuha upang gumawa ng mga accessories. Dadagdagan niya ng iba para mabuo. Kasi kapag ginto lang yan, malambot yan, no? Pero yung purong ginto,
na kailangan nating alamin is also a way na figuratively, kailangan nating gawin personally. Kailangan nating subukin ang ating mga sarili, no? We have to test ourselves. Na hindi sapat na tayo ay Kristiyano. Kristiyano lang, no? Hindi sapat na tayo ay nagsisimba lang. Hindi sapat na tayo ay nagbabasa o nagdadala ng Biblia. Hindi sapat na may Bible application tayo sa ating mga cellphone. Yun na lang, no? Hindi sapat na may Bible app tayo sa ating cellphone. Importante dyan na binabasa natin yung Bible. Hindi rin sapat na nagpo-post lang tayo sa Facebook ng Bible verses. No? Kailangan isinasabuhay natin ang mga bagay na ito. May bunga ba ang pananampalataya natin? Kasi may pamantayan, mga kapatid. May pamantayan ang Biblia sa tunay na pananampalataya. Unang-una dyan at talagang nakikita natin ay ang bunga ng Espiritu. Natatandaan po ba natin ang mga bunga ng Espiritu? Ayan, mababasa po natin yan sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Ayan, sabi dito, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Check na ba? Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong mga bagay ay walang kautusan. Ayan, ito po yung mga bunga ng Espiritu na inilista dito sa Biblia. And ito, mga kapatid, ay sulat din ni Apostle Paul sa mga taga-Galatia, no? And ginagamit din again natin bilang paalala. So, kapag ikaw ay nananampalataya at tunay na nananampalataya sa Panginoon, kailangan na tayo ay mayroong bunga, no? Tanong, ang bunga ba ng mangga ay pinipilit mong tumubo? Kaya ba nating pilitin yung isang puno na magbunga? Yes or no? Pwede. Pwede. Diba yung tinatawag na pagbuburo? Binuburo, no? Yung mangga, kasi by season yung, diba, yung pagtubo ng mga prutas ng mangga. Kapag hindi season ng mangga, talagang pinipilit nilang mamunga yung mangga, binuburo nila, ano yung resulta? Pangit, no? Sobrang asim. Hindi masarap, no? So, dapat tandaan natin yung bunga ng ating pananampalataya bilang Kristiyano. Kung tayo ay nananampalataya ng tunay sa Panginoon, itong mga bunga na ito ay hindi pinipilit na ilabas, no? Hindi ito magiging checklist sa atin. Na ito nga nakasulat, sabi sa Galatians chapter 5 verse 22, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Kailangan ibigin ko ang lahat, no? Talagang yung purpose mo ng pag-ibig mo sa ibang tao kasi nakasulat dito na kailangan kong gawin, no? Tama naman yun, maganda yun. Pero kapag pinipilit mo talaga ng pinipilit yung sarili mo, mananawa ka dyan, kapatid, no? Madi-disappoint ka. Isipin mo, sabi sa Bible, magmahalan tayo, ibigin mo ang lahat ng tao. Kahit yung kaaway mo, ibigin mo. Kung ano-ano na yung ginawa sa'yo, kinutya ka na ng matindi, sinira na yung bahay mo, sinunog yung bahay mo, ibigin mo ang iyong kapwa. Kaya mo ba yon? Sino may kaya nun? Napakahirap, no? Kung ginagawa mo tong checklist, ano pa sunod? Katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Lahat ng mga ito ay dapat nating gawin, oo.
Pero hindi ito ang dahilan para tayo ay maligtas. No? Lahat ng ito ay bunga ng ating pananampalataya sa Panginoon. Ayan. So subukin natin ang ating mga sarili. Subukin natin ang ating pananampalataya. Nagkakaroon ba tayo ng bunga? Kung ang sagot mo ay hindi pa, paano tayo? May follow-up question. Paano tayo magbubunga? No? Paano magkakaroon ng ganitong bunga na busilak sa iyong puso na kaya mong gawin ang mga bagay na ito nang hindi pinipilit, nang walang pag-uuyam, no? Na walang kaya ko lang naman 'to ginagawa kasi nakasulat no? Meron kasing ganung mindset na kasi nakasulat sa Bible, kailangan ko 'tong gawin kaya ako ginagawa, no? Iba kasi yung ginagawa mo dahil okay lang sa'yo, dahil ito talaga yung dapat mong gawin bilang Kristiyano. Iba yung napipilitan ka lang din talaga, no? Tandaan natin yan, mga kapatid. Tanungin natin, paano tayo magbubunga? Paano tayo magbubunga? Ano yung mga dapat nating isaalang-alang? Ano yung mga dapat nating gawin? Ayan. So pangalawa, ano pa? Ano pa yung pamantayan ng Biblia sa tunay na pananampalataya? Kailangan may pagsunod kay Kristo. Kailangan may pagsunod sa Panginoong Jesus. 1 John chapter 2 verse 3, sabi diyan, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Ayan. Kung tinutupad natin ang ating mga utos, nalalaman natin na sinusunod natin ang Panginoong Jesus at nalalaman natin na tunay ang ating pananampalataya. Ayan. Ano pa? Ano pa ang pamantayan ng Biblia? Pagiging tagagawa ng salita. Ayan, tagagawa ng salita. James chapter 1 verse 22, hindi lamang po nakikinig, no? Kundi isinasagawa ang salita ng Diyos. Ayan, sabi dito, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Ito po ay paalala muli sa atin kung tama o kung tayo ba ay mayroong tunay na pananampalataya. Ano pa? Pag-ibig sa kapwa, no? Pag-ibig sa kapwa. John 13 verse 35. Sa ating pong pag-ibig sa isa't isa, malalaman ng lahat na tayo ay alagad ng ating Panginoon. Ayan, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ayan, sinabi yan ni Jesus sa kanyang mga apostol. At paalala na nga po sa panahon natin. Marami pang mga batayan, mga kapatid. Pero hindi natin ito kailangang ipilit. Again, ito po ay normal na bunga kapag tayo ay tunay na nananampalataya sa Panginoong Jesus. Amen? Amen. We have to pray for it. And as we go through our prayer, no, talagang tanggapin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kung sinasabi ng Panginoon na, di ba may issue, no? Yung sa sex bomb. Ayan. Matinding issue rin ito, no? Na yung pagpapatigil, sabi, yung kay Alvin. I mean, yung delivery ni Alvin is very harsh, no? At negative talaga. Pero yung point dito is, if you are living as a Christian, no, merong mga pagkakataon sa buhay mo na kailangan mong pumili. No, not necessarily sa trabaho mo, not necessarily sa mga tao na nakapaligid sa iyo, but it is different for everyone, no? Meron pinapatigil na mag-cellphone kasi yung cellphone yung nagiging dahilan kung bakit ikaw ay nagkakasala. Meron pinapatigil na sumama sa mga kaibigan na ito dahil sila ay nag-uudyok upang ikaw ay magkasala, no? Meron din yung sa sex bomb nga na sabi niya pinatigil
Dahil nga yung ginagawa, yung mga sayaw ng sex bomb ay medyo may kalaswaan daw, no? So, it is different for everyone, no? And hindi natin dapat sila i-judge. Ito nga yung paalala ni Apostle Paul, no? Suriin mo ang iyong sarili. Ano naman ang dapat mong gawin upang ikaw ay lumago sa Panginoon? Ano yung dapat mong gawin upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, no? Kung ikaw ay matagal na sa bahay-sambahan na ito, hindi ito nangangahulugan na ikaw ay mas malago sa ibang mga kasama mo, no? Hindi dahil ikaw ay pastor, ibig sabihin mas malago ka na sa mga miyembro mo dito. Minsan, mas malago pa yung miyembro kaysa sa pastor ng samahan, no? And it is not just here, no? Sa ibang mga pantanging pananampalataya, ibang mga bahay-sambahan, this is also an issue, no? So kailangan nating tandaan kung suriin ang ating mga sarili kung ano ba yung dapat nating gawin bilang Kristiyano, bilang meron tayong personal relationship sa Panginoon, meron kang covenant sa Panginoon may mission ng Panginoon sa iyo. Ano ang dapat mong gawin upang maisagawa ang mga ito? Ano ang dapat nating gawin upang magawa ang kalooban ng Panginoon? Upang magkaroon tayo ng bunga ng Espiritu, ano ang dapat nating gawin? Ayan. Kasi merong babala, mga kapatid. Merong babala sa mga tao na hindi nagtatagumpay sa pagsusuring ito. Sabi sa Matthew chapter 7 verse 21. Sabi dito, mga kapatid, Matthew chapter 7 verse 21. Ito, isa sa mga warning na sinasabi sa atin. Sabi, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. No? Napakalinaw, mga kapatid, na hindi daw, kung ang isang tao daw ay nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, o kaya gumagawa ng mga bagay, sinasabi niya sa pangalan ng Panginoon, ngunit hindi tinutupad ang mga kalooban ng Panginoon, hindi daw ito makakapasok sa kaharian sa langit. No? Ito ay isang warning sa atin, mga kapatid. Kasi nga, kailangan may bunga. Makikilala natin ang bawat isa sa ating bunga, no? At makikilala mo ang iyong sarili sa iyong bunga. Sa iyong bunga bilang Kristiyano, no? Sa bunga ng iyong pananampalataya. Ano pa ang sinabi sa Titus o Tito chapter 1 verse 16. Ayan. Sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit hindi naman ito nakikita sa kanilang mga gawa. Sila ay kasuklam-suklam, suwail, at hindi makagawa ng anumang mabuti. Ayan. So ito po ang bunga ng kasamaan, no? Kung ang isang tao ay hindi tunay na nananampalataya sa Panginoon, mga ganitong bunga ang makikita natin, no? Ang bunga ba ng mangga pwedeng mamunga ng santol? 'Di ba? Hindi. Ganon din sa ating pananampalataya. Hindi nagbubunga ng negatibo ang tunay na pananampalataya sa Panginoon, no? Ang nananampalataya sa Panginoon, ang bunga ay yung mga sinabi natin. Bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpapahinuhod. Yan, mga kapatid. At hindi ito pinipilit na magbunga
lamang. Ito ay kusa kapag patuloy ka na nananampalataya sa Panginoon at isinasabuhay mo kung ano yung mga salita ng Panginoon. Ayan. So, suriin ang ating mga sarili. Malapit na. Konti na lang. No? Sino yung naantok? Ayan. So, konti na lang. Pangatlong bagay at pinaka-importante na dapat nating tandaan. No? Kapag ang pananampalataya ay tunay, may kasunod ito na katotohanan. At ang katotohanan na ito ay ito. Si Kristo ay sumasa inyo. No? Si Kristo ay sumasa atin. Ito ang katiyakan ng tunay na pananampalataya na sinabi nga ni Apostle Paul dito sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, no? Sa pangatlong parte nito. Sabi dito, hindi ba ninyo alam na si Kristo Jesus ay nasa inyo? Ayan, tinatanong niya. It is in a form of question pero sinasabi niya na ang Panginoong Jesus ay sumasa inyo. So bakit kayo nagkakaroon ng ganyang kaisipan? No? Suriin ninyo ang iyong pananampalataya kung tunay yan. At kung tunay yan, ang Panginoong Hesukristo ay sa inyo. Ano ba ang kahulugan nito? Ano ba ang ibig sabihin na ang Panginoong Hesukristo ay sa inyo? Hindi lamang po ito simbolo, mga kapatid, na dahil ang Kristo ay sa atin, kailangan magsuot tayo ng necklace na may cross, no? Hindi lang yan ganyan, no? Not necessarily, hindi rin ito emosyon na feeling mo lang na sumasa iyo ang Panginoong Jesus kapag nararamdaman mo siya, no? Hindi lang ito dahil blessed ka, kaya sumasa iyo ang Panginoong Jesus, no? Sabihin mo nga sa iyong katabi, sumasa iyo ang Panginoong Jesus. Awkward sabihin na sumasayo ang Panginoong Jesus. No? Hindi mo kailangan sabihin sa iyong katabi kung ayaw mo, sabihin mo sa iyong sarili. Sumasa iyo ang Panginoong Jesus. No? Sumasa atin. Ano ba ang ibig sabihin nito? Sabi sa Colossians chapter 1 verse 27. Sabi dito, niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga hintil ang dakila at kamangha-manghang hiwagang ito na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Napakagandang paalala niyan, mga kapatid, lalo na sa ating mga hintil na ang Panginoon ay sumasa atin at ang Panginoong sumasa atin ang siyang nagligtas sa atin sa ating mga kasalanan. At dahil dito, meron na tayong kabahagi sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos, ng ating Ama. No? Sabi rin sa Galatians chapter 2 verse 20, isinulat muli ito ni Apostle Paul sa mga taga-Galatia. Sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Napakaganda ng sulat na ito ni Apostle Paul kasi first hand niyang naranasan ito, yung pag-ibig ni Kristo na nakasama niya, no? Nakasama ng mga apostol, no? First hand talagang naranasan. At talagang namumuhay na siya ayon sa kalooban ng Panginoon. And we have to do the same, no? Kailangan tayo ay mamuhay sa kalooban ng Panginoong Jesus. Sa kalooban ng Ama. No? Kasi kailangan natin itong gawin upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. At ang paglago na ito magagamit upang mas maipamahagi pa ang salita
ng Panginoon. Kasi tayo, bawat isa, ilan tayo dito ngayon? 32. No? Lahat tayo, 32 tayo, tayo ay testimony, no? Sa kabutihan ng Panginoon. So kung paano tayo mamumuhay, yun ang makikita ng ibang tao. At kung tayo ay may bunga sa ating pananampalataya ayon sa kalooban ng Panginoon, makikita din yan ng iba, no? Not necessarily you have to voice out kung ano yung sinasabi ng Panginoon, no? Ngunit kung makikita nila na may pagbabago sa iyong buhay, nalalaman nila na mabuti ang Panginoon at magkakaroon sila ng pag-uudyok sa kanilang mga sarili. Uy, ako rin kaya ko rin kaya yung gawin, no? So tayo ay mga testimony. Kapag si Kristo ay nasa atin, may makikitang pagbabago. May pagnanais na tayo ay laging nasa presensya ng Panginoon, nasa kabanalan. May paglayo na tayo sa kasalanan. May pag-ibig na tayo sa kapwa. May pagtitiis tayo sa pagsubok, no? Dahil nalalaman natin na ang Panginoong Hesus ay sumasa atin sa lahat ng pagkakataon. Emphasize natin, no? Sa lahat ng pagkakataon. Amen? Kahit tayo inaantok ngayon, sumasa inyo ang Panginoong Hesus, no? Kung tayo ay nangihina sa ngayon, sumasayo ang Panginoong Hesus. Kung tayo ay maraming problema, sino walang problema? Lahat tayo may problema. Regardless of that, sumasayo ang Panginoon at ang kabutihan ng Panginoon will lead you to greater things, no? Yung mga bagay na binibless ng Panginoon sa atin is also according to the things that we are doing sa ating pananampalataya, no? Patuloy tayong manampalataya, patuloy tayong mamuhay sa presensya ng Panginoon. Ayan. So last, no, iwan lang natin kung wala si Kristo sa atin, may babala, no? May babala. Hebrew chapter 6 verse 6. Sabi, kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng kabutihan, lahat ng blessing, lahat ng pagliligtas na nagmula sa Panginoon, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Tandaan natin, iniligtas ka na sa kasalanan. Iniligtas ka na ng Panginoon, no? Nung panahon na ipako sa krus ang bugtong na anak ng Diyos, that's the time na iniligtas ka na. Tanggapin mo ito, no? At kung tinanggap mo na ito, huwag mo nang i-let go. Huwag ka nang bumalik sa mundo, no? Huwag tayong maging, as nakasulat, no, sa Bible, na para daw aso na isinuka na yung kinain, pero kinain ulit. Para daw baboy na nilinis na, ngunit naglaro na naman sa putikan. Huwag daw tayong maging ganon. Amen? Kung tayo ay nagsimula na, no? Tayo, dito 32 tayo na sumasamba linggo-linggo. Kung sinimulan mo na, ipagpatuloy mo yan. Kung nahihirapan ka, ipagpatuloy mo yan. No? Kung sa ngayon, wala pang bunga, magpatuloy ka. Dahil darating ang panahon. Every one of us, meron tayong season. No? Lahat tayo may season sa ating mga buhay. And according ito, sa kalooban ng Panginoon. May timeline ng Panginoon sa bawat isa. No? Hindi natin alam, isa sa inyo dito ay magsalita na rin dito sa harap. No? Maging pastor ng mga ibang mga magiging satellite churches natin. No? Hindi natin alam eh. Yung iba maaaring tumugtog na rin. No? Yung iba ay maging mga youth leaders, magkaroon tayo ng iba't ibang mga uri ng ministries. No? Hindi natin alam yung plano ng Panginoon. Kung ano yung ginagawa natin ngayon, ito yung makakatulong
for our future, no? Kasi kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon ngayon, the best time to accept the Lord is yesterday. No? Yan yung number one, best time is yesterday. Pero second best time is now. No? Kung nalagpasan mo na yung kahapon, ngayon ang pagkakataon upang tanggapin mo ang Panginoon. Again, pinag-usapan natin ito, yung pagsusuri ng ating mga sarili, hindi para pagdudahan nyo yung pananampalataya nyo. Na, grabe pala yung pagkukulang ko, Lord. No? Na mawawalan ka na ng gana kasi sobra pala yung pagiging makasalanan mo. Hindi ganun ang dahilan nito. Again, gamitin natin ito upang tayo ay mag-grow. No? Upang malaman natin yung tunay na pananampalataya na dapat nating makamtan. At pangatlo, dapat nating tandaan na ang Panginoong Jesus ay laging sa atin. Amen? Amen. God is good. And all the time. Amen. God bless po mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig. Magandang umaga sa Panginoon at magandang umaga sa ating lahat.